utos or yung tamang utos. Diba? Kung ako doon sa mga nasalanta, doon sa mga nalabag ang karapatan, idemanda nyo lahat ng mga pulis na involved dyan sa KOJC compound na yung burak sa inyong karapatan. Sapagkat wag kayong maniwala na sumusunod lamang yung mga yan. Ako nga di ba, tumayo ako, nanindigan ako, between dun sa tama at mali. Sinabi ko, mali ang pagkakahuli dyan, tinaniman lang yan. Hindi totoong yan. O anong ginawa sa akin, tinanggal ako. Pero, ginawa ko yung parte ko bilang alagad ng batas. Sapagkat tayo, una sa lahat, dapat tayo ang nagpuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Tayo. Hindi yung, eto utos, hindi yun. Pulis ka alagad ka ng batas. Kapag alagad ka ng batas, kay mataas ay yan. Ba, sir, teka muna, mali yan. Hanggat nasa hustong pag-iisip ka, malinaw ang pag-iisip mo, nanumpa ka, na ipatutupad mo ang ating batas, dapat pamili ka sa tama o sa mali. Ang pagiging alagad ng batas, ang kapalit niyang kamatayan. Hindi katwiran dyan baka matanggal. Kita mo nga pumasok ka rito, alam mo ang pinasok mo na ang magiging kapalit niyang kamatayan. Matatanggal ka lang, matatakot ka. Hindi katwiran niya. Alam mo yung ginawa mo, alam mong mangbabalasubas kayo ng karapatan ng tao, kaya dapat lang sa inyo madebanda, paparusahan. So dun sa sir, di ba umamin naman si BBM na siya yung may utang ng paglusok dun sa PODC. So kung nagawa na to, aside sa pagbaba sa Malacanang, ano rin po yung pwedeng ikaso sa Pangulo sa failure na nangyayari? Marami. Unang-una, yung lalo na kung magkakaroon ng investigasyon na ginagawa niyang drug den. Magkaroon ng investigasyon at halimbawa ma-raid yung bahay niya, makuha na ng mga illegal na droga o paraphernalia. Kasi yung paggawa pa lang niya o pagkahihikayan niya o paggagawa nila sa bahay nila na doon sila nagsisinghot ng cocaine. Ito violation na ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung maintenance ng drug den. Ang parusa dito ay habang buhay na pagkabilanggo. Yung pag-aalok pa lang ng droga ni Cathy Binag dito ay ni Lisa Marcos kay Cathy Binag, non-bailable offense. Pusing yun, drug pusing yun. Tulak yun. Oo, pagtutulak yun. Ang pagtutulak, hindi lang pagbibenta, pati pamimigay, pati pag-i-influensya. Yun yun. Kaya ang kaso niyan, hindi lang, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung natuloy yung raid, kung natuloy lang yung operation doon sa Rockwell, matagal na naghihimas ng rehas itong si Bangag. Matagal na. Yan. Sir JM, tanong lang, ano ang mga kaso nga harapin ng mga ordinaryong polis? Tsaka yung mga ibang opisyalis sa ginawa nilang sa KOJC. Pinakamababa, malicious mischief, ito yung paninira nila. Yung violation of domicile, yung pagpasok nila doon sa yung kumbaga sa trespassing, violation of domicile. At yung tawag dito, meron doon na unjust vexation, physical injury, o meron ba yung inisprayan ng at meron tayo nakikita na parang may hinuli na tinatadyakan. Yun, di ba? Yung pong yung namatay po. Namatay. Pwede yun, reckless imprudence resulting to homicide. Pwede yun. Ayun, maraming pagka yan nagkaroon ng investigasyonan, nagkaroon ng mga magkakaroon yan, siguraduhan. Yes, Sir JM, follow-up question. May posibilidad ba na matanggal sila sa serbisyo pati mga benepisyo nila? Oo naman. Once na may mag-file ng kaso. Kaya nga ako doon sa KOJC, lahat identify naman nila, kasuhan nila, kaso. Magkaroon ng kaso. May abogado naman ng KOJC, magagaling abogado ng KOJC at naniniwala ako
na darating at darating ang panahon na makakasuhan nila yan, mga yan. Makakasuhan yung mga yan. At yun yung unless otherwise, itong mga participating element o yung mga pulis, ordinaryong pulis, mag-execute sila ng affidavit na sila ay sumusunod lang at inutos sa kanila, yun. Sir, edi ang mananagot po niyan pagka nag-execute ng affidavit. Ang mga ordinaryong polis, ang mananagot sila Torre, Oo. Marvin at saka yung DIFT mo. Yun yung mananagot. Kasi hindi may tatanggihan kasi yung operation na yun, yung movement na yun, merong order yan. May mga listahan yan eh. Kaya hindi pwedeng Sir JM, tawid din pati presidente, di po ba? Oo. Sa ngayon po may immunity siya. Sa Tama ngayon, po. may hindi siya Pero pwede pagbaba niya, hindi po siya titirahan. At marami siyang haharapin. Kagaya nung mga ginawa nila pagmamaniobra sa pondo ng bayan. Yan. So, mabalik lang tayo dun sa religious groups. Kasi nung nakaraan, I think may mga kasama kami din vloggers noon. It seems like 34 or 38 po na religious group leaders yung nandun na nagkakaisa na gustong sumama dito sa pinaglalaban na laban para sa bayan. How many na po ngayon? Yung 38 na po ba yung nag-increase or ilan po yung nadagdag po? Sa ngayon, hindi ako makapagbigay ng eksaktong detalye, pero dumating sa ating kaalaman, nagkaroon ng mga panibagong karagdagan at significant yung increase niya. Kaya nga talagang tuloy-tuloy itong natin at wag natin kakalimutan sa darating na 21 meron tayong malaking gagawing Saan po? Saan po sa i-announce ko yun later. Hindi ko rin pa alam. 38 na noon, tapos iba't ibang lugar, tapos may mga naanuhan pa. Ang dami na pala. No? Oo, marami. Kaya, yun, nagpapasalamat tayo sa Diyos, kahit papano, merong progression itong mga ginagawa nating pagkilos na pagmamahal natin sa bayan. Si Jiggy Barra po yan. Pero Sir GM, sa palagay nyo, uusad kaya yung kung sakasakali man mag-file sila ng kaso sa mga kapulisan po natin, uusad kaya gayong sinabi ni President Bongbong Marcos, wala naman daw silang mga baril na dala doon nung pumasok sila sa PRGC. Sabi niya, kasi yung kasinungalingan niya, yun yung naglalaglag sa kanya. Maganda yung sinasabi niya na wala raw baril, maganda yun. Maganda yung pabor sa sambayan ng Pilipino yun dahil nakikita kung gaano siya kasinungaling. Kaya binigyan ko po ng jacket. Sir, ano po masasabi nyo dito sa panggigipit sa budget po ng OBP? Ito po ba ay parte pa rin ng maruming politika ng mga congressman na to kasama si Tambaluslos at saka si Bangang? Oo, kasi nga ito yung sinasabi na ni Congressman Marcoleta na kadalasan naman kasi ito nga yung meron sila sinasabi na honor yung inirerespeto, ginagalang nila yung proseso ng Kongreso kapag nagkakaroon ng deliberation lalo na sa OBP at saka ng Office of the President talagang agad-agad tinatapos yan. Pero ang ginawa nga nitong Kongreso, binastos nila yung tradition na yun, Pero nung itinanong nga ni Ted Pailon kung itong Kongreso ay naisasubject din ba sa sa budget deliberation, doon lumabas na wala. Yung budget ng Kongreso ay walang deliberation, hindi dumadaan sa budget deliberation. Kumbaga basta nandyan lang, ito budget namin, tapos ganun lang. So wala, hindi na scrutinize. Kaya kumbaga, makikita nyo talaga yung ginawa sa budget ng pangalawang Pangulo ay talagang pinulitika. Talagang eto, kung makikita ninyo, akala nila panalo sila. Pero dahil dito, mas lalong nagigising ang taong bayan. Kung paano nila pinaglalakuan, paano nila pinaglalaruan yung ating pamahalaan. Wala talagang kumbaga sa sindikato ang ginagawa nila. Kaya yung ginawa nila na yan, sila rin ang mag-aani. Yun po.
Oh, sir. Ikaw, may tanong ka pa? Ikaw, continuous. Comment mo sa akin, sir, ba? Sige, Ano sabi daw ko, po Bay. ba ang dahilan kung bakit nandito daw tayo nagtitipon-tipon sa Jesus Ride? Ay, Every Friday, yes po. Oo. Nandito tayo at pumupukaw ng atensyon. Hindi po dito importante yung presensya ng tao. Ang importante po rito yung mga impormasyon, yung mga mensaheng pinaaabot natin sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng social media. Maraming salamat, sir. Muling panawagan para sa mga kababayan nating Pilipino. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos, ipaglaban po natin ang ating karapatan na patuloy na ginagahasa nitong administrasyong Bangag. Magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo, isang tinig. Pabagsakin natin ang Bangag administrasyon. Marcos alis dyan, Marcos resign. Ayun, maraming salamat.